Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1351 hanggang 1360. Katatapos lang ng pagsasanay ni Elsa. Magpapahinga na sana siya nang may kumatok sa kanyang pintuan. Pinalawak niya ang saklaw ng kanyang mental na kapangyarihan upang masakop ang lugar ng bakuran, at naiintindihan niya ang lahat. Bakit nandito si Otto at napakaraming tao? Madalas na sinanay ni Elsa ang kanyang mental power, na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao mula pa noong bata pa siya. Dahil dito, nakita niya sa isang iglap ang sitwasyon sa labas. Nakaramdam ng lakas si Severin at gulat na napatingin siya rito. Halatang hindi niya inaasahan na ang senior director ay magkakaroon ng ganoong kalakas na mental power. Nang kumatok si Otto sa pinto, naglakad si Elsa sa kanyang upuan at naupo, na nagkukunwaring walang pakialam. Pumasok ka. Pumasok si Otto at isinara ang pinto. Hindi niya napansin na kanina pa pala ginamit ni Elsa ang kanyang mental power para tingnan sila. Ngumiti ito sa kanya at sinabing, "Mayroon akong isang tao dito na gustong makipagpalitan ng mga espiritual na bato sa iyo, Miss Elsa. Ang kanyang pangalan ay Severin, at siya ang gobernador ng South County." Napangiti si Elsa. Wala ka bang awtoridad na harapin ang mga pagpapalitan ng 10 milyong mataas na gradong espiritual na mga bato? Gusto ba niyang makipagpalitan ng higit sa limitasyong iyon? Siya ay may ilang gana. Ngumiti ng pilit si Otto at sabi kay Elsa. Sinabi niya na gusto niyang makipagpalitan ng daan-daang milyon o kahit bilyon-bilyong mataas na uri ng espiritual na mga bato. Wala akong awtoridad na aprubahan ito. Napakunot ang noo ni Elsa nang marinig iyon. Sa huli, napasigaw siya sa gulat. Bakit niya gustong ipagpalit ang napakaraming espiritual na bato? Nagpatuloy si Otto. Hindi iyon mahalaga. Nag-aalok siya ng mga mamahaling bagay bilang kapalit ng mga espiritual na bato, at naniniwala ako na ito ay mga table tas. Pills. Naningkit ang mga mata ni Elsa nang marinig iyon. Ang lahat ay magiging masaya na tumanggap ng mga table tas, pagkatapos ng lahat, at ito ay hindi na parang kulang sila ng anumang pagsasanay at mga diskarte sa labanan. Ang anumang high-level na tableta ay nais kahit na sa mga nasa itaas. Ang mga table tas ang magiging pangunahing prioridad nila kung may mag-alok niyan sa kanila. Akala ko gusto niya akong bigyan ng ilang table tas kapalit ng lahat ng mga high-grade na espiritual na bato. Hindi sulit ang mga first-grade na pills. Kakailanganin mo ng kahit second-grade na pills. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip pa si Elsa. Ngunit kung ito ay isang pares ng pangalawang grado na mababang ranggo na mga table tas, kung gayon natatakot ako na hindi mo ito mapapalitan ng marami. Nagkibit balikat si Otto at sinabing, "Siguradong susurpresahin ka niya. Hindi ka magsisisi kapag nakilala mo siya." Kinagat ni Elsa ang kanyang mga labi at inikat ang kanyang mga mata kay Otto. "Hindi man lang ako makatanggi kahit gusto ko. Dinala mo na siya sa akin. Papasukin mo na sila." "Tama." Ngumiti si Otto at tumakbo palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala silang lahat ni Otto upang makilala si Elsa at gumawa ng ilang pagpapakilala bago sila iniwan. Hindi ko ine-expect na napakabata ng senior director at maganda. Sa totoo lang, medyo nag-aalinlangan ako nang banggitin ni Otto na ikaw ay isang bata at magandang babae. Hindi napigilan ni Severin ang gulat nang titigan siya nito. Maganda si Elsa. Ang kanyang balat ay maputi at ang kanyang mukha ay kakaibang karismatiko. Bahagyang nasa mas maikling dulo ang palda na kanyang isinuot, na nagpakita sa isang bahagi ng kanyang mga hita at napakabata. "Mangyaring umupo, Mr. Severin." Inanyayahan ni Elsa ang lahat na maupo. "Hindi ako magpapalit ng anumang karagdagang mga espiritual na bato para sa iyo dahil lamang sa nambobola mo ako. Mayroon kaming mahigpit na pamantayan sa mga tuntunin ng pakikipagpalitan ng mga espiritual na bato sa iba pang mga bagay. Kahit na ikaw at ako ay may magandang relasyon, nakatali ako na gampanan ang aking tungkulin ayon sa mga patakaran ng ating auction house." Ang taong tulad ni Elsa ay masasabing may malaking impluwensya sa Ulang City. Natural, nangangahulugan iyon na nakarinig na siya ng maraming pambabulo mula sa maraming tao. Medyo neutral siya nang sabihin ni Severin ang pahayag na iyon kanina. Nakangiting sabi ni Severin.
Sinasabi ko lang ang totoo. Iisipin ko na hindi naging madali ang umupo sa ganitong posisyon. Blanco ang ngiti ni Elsa at sabi kay Severin. Pag-usapan natin ang negosyo. Sinabi sa akin ni Otto na nagpaplano kang mag-alok ng ilang mga table tasks kapalit ng mga espiritual na bato. Nakangiting tumango si Severin. Nagagawa ko iyon. Wala akong maraming mahahalagang bagay, ngunit maaari akong makipagpalitan ng mga table tasks sa iyo dahil ako ay isang alchemist. Mahirap na gawain ang pagiging pangalawang grade alchemist. Nagsimulang magreklamo si Elsa. Hindi naman masyadong masama ang mental power ko, at sobrang interesado akong matuto ng alchemy. Sa kasamaang palad, masyado akong naging abala dito, at hindi pa nakakagawa ng pambihirang tagumpay ang dalawang junior director. Plano kong mag-resign, mapag-isa, at maghanap ng mapag-aaralan ng alchemy, ngunit palaging tinatanggihan ang kahilingan ko sa pagbibitiw. Kailangan kong maghintay hanggang sa makalusot ang isa sa mga junior level bago ito makapunta sa junior level. Para akong umaakyat sa pader. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Elsa, at ang kanyang galit na ekspresyon ay kaibig-ibig. Nakangiting sabi ni Severin. Naramdaman ko ang iyong kakayahan sa pag-iisip kanina, at masasabi kong napakalakas nito. Mayroon kang namumuong talento para sa alchemy, ngunit gusto kong malaman kung gaano ka kapasensyosa. Ang pasensya ay isang kinakailangang kasanayan sa alchemy, pati na rin ang isang malakas na katatagan ng pag-iisip. Ang mga hindi makatiis sa kabiguan ay nakatakdang hindi magtatagumpay dahil ang kabiguan ay isang regular na pangyayari kapag nagsisimula ka pa lamang ng alchemy. Tumango si Elsa bilang pagsang-ayon nang marinig ang sinabi ni Severin. Hindi ko inasahan na ganoon kalakas ang iyong mental power. Ginamit ko lang ang sa akin ng napakaikling upang malaman kung ano ang nangyayari sa labas ngunit natuklasan mo pa rin ito. Ang iyong pagkakataong magbitiw ay maaaring dumating ng mas maaga kaysa sa huli. Nakangiting sabi ni Severin. Malapit ka nang magkaroon ng level 8 Warrior Emperor. Tiyak na umaasa ako. Ang mga junior director ay nagsasanay ng husto, ngunit kahit na, hindi ganoon kadali na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ngumiti ng pilit si Elsa. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang maliit na libro gamit ang isang pitik ng kanyang palad at ibinigay ito kay Severin. Narito ang halaga ng palitan para sa mga table tasks. Tingnan at tingnan kung gaano karaming mga table tasks ang maaari mong ialok. Sa pananaw ni Elsa, si Severin ay kailangang kumuha ng malalaking halaga ng mga pildores upang makipagpalitan ng mga espiritual na bato na mahigit 1 bilyon. Napatingin dito si Severin at nagpahayag ng pagtataka. Napakadetalyado nito. Kahit na ang kalidad ay isinasaalang-alang. Ang mga pildores na may parehong grado ay magkakaroon ng mas mataas na halaga kung ang kanilang kalidad ay mas mahusay, na may mga piling kalidad na tableta na mas mahal. Kumunot ang noo ni Elsa at napatawa nang marinig iyon. Siyempre. Ang isang alchemist na tulad mo ay dapat na mas alam na mayroong iba't ibang mga katangian kahit para sa isang second-grade high-rank pill. Ang mga resulta ng paggamit ng iba't ibang kalidad na mga table tasks ay iba, at gayon din ang enerhiya. Si Elsa ay nagsimulang manabik ng kaunti. Kapag sa wakas ay nagbitiw na ako sa posisyong ito, hihilingin ko sa isang mahusay na alchemist na maging master ko at magtrabaho ng husto sa ilalim nila upang maging isang alchemist. Tinapan ni Sheila ang bibig niya at ngiti-ngiti. Maaari mong isaalang-alang ang pag-aaral sa ilalim ni Severin, Miss Elsa. Walang sino man sa Dracodome ang makakapantay sa kanyang kahusayan sa alchemy. Nasa harapan mo ang pinakamakapangyarihang alchemist sa buong bansa. Natigilan si Severin sa sinabi ni Sheila. Pinandilatan siya nito at sinabing, hindi ito ang oras para dyan, Sheila. Seryosong negosyo ang pinag-uusapan dito. Kumunot ang noo ni Sheila. Pero seryoso naman ako. May gwapong disipulo ka na, kaya bakit hindi magkaroon ng isang maganda din? Tama si Sheila. Di ba sinabi mo lang na talentado si Miss Elsa dahil sa malakas na mental power niya? Mabuti na lang may disipulo ka. Pangungumbinsi ni Dayan. Kumunot ang noo ni Elsa dahil pakiramdam niya ay nagyayabang lang sila. May kilala siyang ilang matatandang lalaki na second-grade medium rank o second-grade high-rank alchemist, at gusto nilang lahat siya bilang kanyang apprentice. Sa kabaligtaran,
Si Severin ay bata pa, at naniniwala siya na siya ay isang alchemist na may mababang ranggo sa pangalawang grado. Nakita niyang nakakatakot na maipagmamalaki ni Sheila ang pagiging pinakamalakas na alchemist sa Dracoldom ni Severin. Ito ay isang pahayag na walang sinuman sa mga alchemist ang paniniwalaan. Si Severin ay palaging ang uri ng tao na umiiwas sa gulo. Maaaring may natatanging talento si Elsa, ngunit nauubos ang oras para sa kanya at wala siyang planong tumanggap ng isa pang disipulo. Nakangiti niyang sabi kay Elsa. Ipagpatuloy natin ang pagpapalitan ng mga espiritual na bato, Miss Elsa. Ipinagpapalit ko ang mga espiritual na bato dahil naghahanap ako na makasali sa auction kinabukasan. Wala akong maraming espiritual na bato sa akin ngayon. Walang problema. Tumango si Elsa. Tiningnan ni Severin ang booklet at sinabing, ang isang elite quality second grade high rank pill ay maaaring ipagpalit ng 500 milyong high grade na espiritual na bato. Sa palagay ko, ang ibig sabihin nito ay napakahalaga ng mga ito. Nakangiting sabi ni Elsa. Siyempre, ang mga tabletang ito ay napakabihira dahil ang mga alchemist na may mataas na antas ng ikalawang baitang ay halos wala sa Dracoldom, bukod sa ilan sa mga liblib na sekta. Kahit isang tableta ay sapat na para sa isang level 9 warrior king na makalusot sa isang level 1 warrior emperor. Alam mo naman ang ibig sabihin ng level 1 warrior emperor, di ba? Tumigil sandali si Elsa bago nagpatuloy. Hindi mahal ang 500 milyong mga espiritual na bato na may mataas na grado kapag inilagay mo ito sa pananaw. Sa normal na mga pangyayari, walang sino man ang mag-aalok ng ganoong mahalagang bagay maliban kung kulang sila ng mga espiritual na bato. Tumango si Severin. Ang mga third grade low rank ay mas mahalaga. Ang nag-iisang elite kalidad na tableta ng grado at ranggo na iyon ay nagkakahalaga ng 3 bilyong espiritual na bato, o 30 milyong mataas na gradong espiritual na mga bato. Hihihi. Walang mag-aalok ng third grade low rank pill. Ang presyo ay nandoon, ngunit walang nakapag-alok ng ganoon. Nakangiting sabi ni Elsa. Mula sa kanyang pananaw, binanggit ni Severin iyon dahil nabigla siya sa presyo, hindi dahil mayroon siyang pildores na ganoong iaalok sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natigil ang kanyang ngiti nang gumawa si Severin ng 2 third grade low rank na table task. Sabi ni Severin, mag-aalok ako ng 2 kung gayon. Sapat na iyon para makapagpalit ng 6 na bilyong mataas na gradong espiritual na mga bato. Ano? Napabuntong hininga si Elsa. Ang pagpapalit ng mga espiritual na bato para sa 2 tabletang iyon ay magiging isang napakalaking tagumpay dahil sa kung gaano kanais-nais na mga table task para sa karamihan ng mga tao. Ito ay talagang isang third grade low rank pill. Nawala ang isip ni Elsa ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumunok siya at sinabing may pagkamangha, kahit na ang kulay ay nagpapakita na ito ay mga top quality na table task. Bibigyan kita ng 3.25 bilyong spirit stone, na ang kabuuang bilang ay 7 bilyon para sa 2 table task. Sinubukan ni Elsa na manatiling kalmado, ngunit ang sindik at pagkabigla na naramdaman niya ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang puso. Napakasigurado niya na si Severin ay isang third grade low rank alchemist, at ang isang alchemist sa antas na iyon ay walang alinlangan na pinakamalakas sa regular na lipunan ni Dracoldom. Sa wakas, napagtanto niya na hindi pala nagyayabang si Sheila. Si Severin talaga ang real deal. Umaasa lang siya na mapunta sa mabuting panig ng isang alchemist na tulad niya, kaya agad siyang nagpasya sa kanyang inisyatiba na bigyan si Severin ng dagdag na 500 milyong mga high-grade na espiritual na bato. Sa kabilang banda, mahinahong ngumiti si Severin at sinabi kay Elsa. Sa tingin ko, iyon ang dapat gawin. Plano kong isave ang mga elite kalidad para sa aking pagsasanay, kaya't maya-alok ko lamang ang mga medyo mababa ang kalidad. Mayroon ka ring mga elite quality. Napalunok si Elsa. Nagdududa siya kung nagkamali ba siya ng pagkarinig. Nang mahinahon niyang kinurot ang sarili at nakaramdam ng matinding kirot, kumbinsido siya na may karangalan siyang makilala ang isang pinakamakapangyarihang henyo ng alchemical noong araw na iyon. Ang kakayahan ni Severin na pinuhin ang mga elite quality third grade low rank na mga table task ay nagmungkahi na siya ay naging isang third grade medium rank alchemist, o nanatili sa third grade low rank na estado sa loob ng mahabang panahon.
Pagkatapos ng lahat, ito ay lamang sa matinding antas ng kasanayan na maaari niyang pinuhin ang gayong mga table tasks. Maghintay ka rito habang inihahanda ko ang mga espiritual na bato. Wala akong sapat sa aking spatial ring, at natatakot ako na hindi ko may pagpalit sa iyo ang 7 bilyong mataas na gradong espiritual na mga bato. Ang ilan sa mga ito ay kailangang palitan ng pinong mga espiritual na bato. Nakangiting sabi ni Elsa kay Severin. Huwag kang mag-alala. Ang kabuuang halaga ay katumbas pa rin ng 7 bilyong mataas na gradong espiritual na mga bato. Napapahalagahan ko ang iyong tulong kung gayon. Kinaway-kaway ni Severin ang kamay at inilipad ang 2 tableta sa harap ni Elsa. Naglabas si Elsa ng isang maliit na bote, nilagyan ng tableta, at saka pumasok sa isang silid. Maya-maya, lumabas siya na may hawak na spatial ring na ibinato kay Severin. Lahat ng espiritual na bato ay nasa loob. Baka gusto mong tingnan. Kinuha ni Severin ang spatial ring at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang mataas na kalidad na 3rd grade low rank pill at inilipat ito sa harap ni Elsa. Ito ay para sa iyo. Nagbigay ako ng tableta sa mga tumulong sa akin ngayon, kaya sana ay magamit mo ang tableta na ito upang makakuha ng tagumpay sa pagkamit. Binibigyan mo ako. Napatulala si Elsa. Sobrang nasasabik ang pakiramdam niya. Bahagyang bamuka ang mapupulang labi niya habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Severin. Sigurado ka bang gusto mong ibigay ito sa akin? Oo naman. May problema ba dyan? Ngumiti si Severin. Hindi niya akalain na ganito pala siya ka-adorable kapag nagulat siya. Salamat, Mr. Severin. Napalunok si Elsa at nagpasalamat kay Severin matapos makumpirma na gusto nitong ibigay sa kanya ang tableta. May biglang nag-click at agad siyang nagtanong. Binigyan mo rin ba si Otto ng pill? Hindi ba't nangangahulugan iyon na magkakaroon siya ng pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon? Bibigyan niya ako ng pagkakataong magbitiw. Walang imak na tingin si Severin nang marinig iyon. Hindi ka ba tinatrato ng maayos dito bilang senior director? Bakit ka nagmamadaling mag-resign? Nakangiting awkward na sabi ni Elsa. Nawalan ako ng interes. Dati natutuwa ako sa hamon ng pag-akyat sa ranggo, at iniisip ko noon na masaya ito dahil nakita ko ang lahat ng uri ng kayamanan. Gayunpaman, nabuhayan pa rin ako ng aking pagnanais na matuto ng alchemy. Kahit na maraming mga tao na gustong pabor sa akin, napagtanto ko na hindi ko gusto ang mamuhay ng tahimik at mas gusto ang buhay na tahimik. Tinakpan ni Sheila ang bibig at humajijek. Nakikita ko iyon mula sa iyong mahusay na nakiret na hardin. Nagkibit balikat si Elsa, saka ngumiti kay Severin at sinabing. Sa paghusga mula sa iyong antas ng alchemical, malamang na masasabi kong may kumpiyansa na ikaw ang pinakamahusay na mayroon. Sa tingin mo ba magkakaroon ako ng pagkakataon na maging apprentice mo? Kapag nag-resign ako, gusto kong matuto ng alchemy mula sa iyo kung okay lang sa iyo. Hindi alam ni Severin ang sasabihin. Hindi niya inaasahan na ganoon kaseryoso ang casual na sinabi ni Sheila at Diane. Ngumiti lang siya ng alanganin at sinabing. Oo naman. Hihintayin kita sa South Link City. Phew. Nag-alala ako na hindi ka sisigat ng oo. Naalimpungatan si Elsa sa tuwa nang pumayag kaagad si Severin. Nakangiting sabi ni Severin. Hindi ko kayang tumanggi kapag napakatalentado mo. At saka, sapat na ang iyong natamo kaya hindi ka na magkakaroon ng problema sa pagpasok sa Level 1 Warrior Emperor pagkatapos mong kainin ang pill na ibinigay ko. Ang pagkakaroon ng Level 1 Warrior Emperor bilang aking disipulo ay isang bagay na dapat ipagmalaki, lalo na kung malalaman ito ng ibang tao. Pabiro namang sabi ni Sheila. Higit sa lahat, ang iyong disipulo ay isang magandang babae. Mas magkakaroon ka ng dahilan para ipagmalaki kung mananatili siya sa iyong tabi. Mas maganda kayong lahat kaysa sa akin. Nahihiyang sagot ni Elsa sa sinabi ni Sheila. Bahagya pa siyang namula. Sinabi naman ni Sheila. Sa tingin ko hindi ako kasing ganda mo. Hindi rin ako kasing tikas mo. Mas maganda ka kaysa akin. Hindi, mas maganda ka. Sabi ni Elsa na namumula. Hindi alam ni Severin kung ano ang magiging reaksyon nang makita niyang nag-aasaran ang 2 babaeng iyon. Sa kabilang banda, todong ngiti si Felicia.
Si Elsa ay isang magandang babae na may mataas na kakayahan at nagtrabaho bilang senior director ng auction house. Kung magbitiw siya, mananatili siyang maraming koneksyon sa Dracodem. Si Severin ay may lahat ng dahilan upang ipagmalaki ang pagkakaroon niya bilang isang disipulo. Bukod pa rito, maaaring magkaroon ng damdamin sa pagitan nila sa paglipas ng panahon, at mas mabuti na magkaroon ng isang taong maimpluwensyang tulad niya na sumapi sa pamilya. Napatingin si Severin sa ngiti ni Felicia at nakaramdam ng goosebumps. Kailangan ba niyang maging masaya kaya kumuha ako ng disipulo? Payagan mo akong yumoko sa iyo. Dapat ba akong lumuhad at yumoko o ano? Hindi ko talaga maintindihan ang lahat ng mga seremonya at pamamaraan na ito. Sabi ni Elsa kay Severin na may awkward na ngiti. Ngumiti ng pilit si Severin. Huwag kang mag-alala tungkol sa lahat ng iyon. Dumaan ka lang sa South Link City at hanapin mo ako kapag tapos ka na sa iyong trabaho. Sabihin sa mga guard na ikaw ay aking disipulo, at papapasukin ka nila. Ibibigay ko sa kanila ang isang ulo kapag bumalik ako. Tumanggaw si Elsa bilang pagsang-ayon at inilabas ang kanyang cellphone. Magpapalitan ba tayo ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Ngumiti si Severin at iniwan ang contact information kay Elsa. Siya at ang kanyang pamilya ay naghanda na sa pag-alis nang ang isang binatang nakasuot ng puti ay lumapit na nakangiti. Elsa. Parang pamilyar na pamilyar ang binata kay Elsa. Pagpasok niya ay nakita niya si Severin na nakikipag-usap at nagtatawanan kasama si Elsa. Sa partikular, nakita niya iyon. Ibinalik ni Severin sa kanya ang telepono ni Elsa. Sumama ang ekspresyon niya sa isang iglap, at sinabi niya kay Elsa. Sino siya? Ang tono ng binata ay medyo hindi magalang, at tumingin siya kay Severin na may kaunting puot. Ang kanyang saloobin ay hindi umupo ng maayos kay Sheila, na kaagad. Nagtanong. Bakit hindi mo muna ipakilala ang sarili mo? Ngumisi ang binata at bahagyang mayabang na sagot. Ako ang senior director ng Flalong Auction House sa Shanyan City. Ako ang childhood sweetheart ni Elsa. Lumaki kaming magkasama, Ginang. Ang Shanyan City ay isang malaking lungsod. Bagamat ang sangay ng Flalong Auction House doon ay hindi kasing laki ng Saulang City, ito ay nasa disenteng laki pa rin. Senior director din ng auction house na iyon ang binata kaya napakataas ng status niya. Hindi na nakapagtataka na magsalita siya sa napakalakas na tono. Anong ibig mong sabihin na childhood sweetheart? Huwag kang makinig sa kalokohan niya, Mr. Severin. Agad na inikat ni Elsa ang mga mata sa binata at sinabing. Kailan ka nagkaroon ng librerag oras para pumunta, Starkle? Wala ka bang auction sa susunod na 2 araw? Ang lalaki, na ang pangalan ay Starkle Nig, ay ngumiti at sinasadyang sinabi. Nami-miss na kasi kita, Elsa. Pumunta ako dito para lang makita ka. Tsaka may iba pang senior at junior directors na namamahala sa auction na iyon. May bakanting oras ako, kaya naisipan kong pumunta dito at makasama ka. Pinapayagan naman ako, di ba? Pagkasabi niyon ay tinignan niya ang cellphone na nasa kamay ni Elsa at hindi niya napigil ang magsalita. Nakipagpalitan ka lang ng phone number sa Mr. Severin na ito, di ba? Akala ko allergic ka sa mga bata ng upper class na pamilya at mga gobernador. Baka gwapo siya, pero isang titig lang alam mo na hindi siya mabuting tao. Huwag kang mahulog sa mga pakulo niya. Nais ni Severin na huwag pansinin si Starkle noong una, ngunit hindi niya hahayaan na si Starkle ay gumawa ng mga bastos na pahayag tungkol sa kanyang pagkatao. Ngumisi siya. Ano ang maipagmamalaki mo kapag senior director ka lang ng branch ng isang auction house? Ako ay isang mabuting tao ay hindi para sa iyo na husgahan. Agad na umasim ang ekspresyon ni Elsa at malungkot siyang gumanti kay Starkle. Ang katotohanan na kasama ko sila ngayon ay nangangahulugan na sila ay mga kaibigan ko. Paano mo nagagawang makipag-usap sa mga kaibigan ko ng ganoon? Sandaling huminto si Elsa bago idinagdag. At saka, kung sino man ang binigyan ko ng mga numero ko ay wala sa iyo. Malaya akong gawin lahat ng gusto ko. Naiintindihan mo ba? Nagulat si Starkle na kakampi si Elsa sa isang taong kakakilala pa lang niya at magsasabi ng ganoon sa kanya. Hinatak niya ang mahabang mukha at mas lalo siyang nadismaya. Nakangiting sabi niya.
Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, Elsa. Tingnan mo lahat ng babaeng nakapaligid sa kanya. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ng magandang ugali ang isang tulad niya? Ang mga gobernador ngayon ay napapaligiran ng mga babae. Sinasabi mo ba sa akin na ito ang buhay na gusto ko? Galit na nagngangalit si Elsa at pinandilatan si Starkle. Lumabas ka. Ayokong makita ka ngayon. Itong lalaking ito ang aking master. Magiging disipulo niya ako sa hinaharap, at mag-aaral ako ng alchemy mula sa kanya. Ang aming relasyon ay hindi kasing sama gaya ng iniisip mo. Ang iyong master. Napatulala si Starkle. Hindi niya inaasahan na kikilalanan ni Elsa ang isang binata bilang kanyang alchemy master. Pagkatapos ng kanyang unang sorpresa, nag-aalangan niyang sabi. Maaari ba siyang magpino ng mga alchemy? Hindi mo kailangang pumili ng isang lalaki bilang iyong master, tama ba? May kilala akong second-grade medium-rank alchemist na isang babae. Mas angkop para sa isang babae na gabayan ka sa iyong proseso ng pag-aaral. Sumulyap siya kay Severin at sinabing, maaaring makakuha siya ng mga hindi magandang ideya kung siya ang magiging master mo. Paano kung samantalahin niya ang pagkakataong makiramdam sa iyo habang tinuturuan ka ng alchemy? Ano ang gagawin mo? Naging matyaga si Severin kay Starkle mula nang pumasok siya, ngunit mula noon ay nawalan na siya ng pasensya at malamig na sinabi. Hindi ba sinabi ni Elsa na umalis ka? O bingi ka? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Humihingi ka ba ng gulo? Galit na binutukan ni Starkle. Si Elsa ay isang magandang babae, at ipinalagay ni Starkle na si Severin ay isang babaero dahil napakaraming magagandang babae sa paligid niya. Maaaring may mataas na antas ng pagkamit si Elsa, ngunit siya ay isang inosenteng babae na hindi kilala ng maraming lalaki. Higit pa rito, hindi niya maatim na maaari silang magkasundo ng kaunti pagkatapos ng hindi mabilang na oras na magkasama sa pag-aaral ng alchemy. Ang mga kaisipang iyon ay lalong nagpagalit kay Starkle. Marami akong kilala na gobernador, at lahat sila ay magalang sa akin. Kaya, paano kung isa kang alchemist? Si Elsa ay may mataas na kakayahan. Karapat-dapat ka bang maging Panginoon niya? Malamig na ngumiti si Severin. Kung sa tingin mo ay gusto mong mabugbog, malugod kong gagawin at ipapakita sa iyo kung karapat-dapat akong maging master niya. Sa isang kisap mata, lumipad si Severin at tinuya si Starkle. Gusto niyang turuan ng leksyon si Severin at ipakita sa kanya kung ano ang mangyayari kapag nasaktan siya nito, pero ayaw niyang siya ang mag-uumpisa niyon dahil nandoon si Elsa. Sa pagkukusa ni Severin naguluhin siya, lihim siyang natuwa. Ito ay dumating bilang isang napakakaaya-aya na sorpresa na si Severin ay kusang loob na bibigyan siya ng pagkakataon na turuan siya ng isang leksyon. Ikaw ang humiling nito, kaya huwag mong pagsisihan. Ngumiti si Starkle at lumipad palabas para tumayo sa tapat ni Severin. Ako dapat ang magsasabi niyan. Nakangiting sabi ni Severin. Nagulat si Elsa sa biglang pag-unlad. Agad siyang tumakbo palabas kasama si Dayan at ang iba pa. Napatingin si Elsa sa dalawang lalaking nakalutang sa ere at sinabi kay Dayan. Anong antas ng pagkamit meron si Mr. Severin? Si Starkle ay level 7 Warrior King. Nag-alala si Elsa dahil alam niya na maraming alchemist ang gumugol ng maraming oras sa pag-aaral ng alchemy sa gastos ng pagsasanay. Ang ilang mga alchemist sa makatuwid ay may napakababang pagkamit. Si Starkle ay itinuring na isa sa mga pinakamahusay sa Dracoldom, na kung saan ay bahagyang kung bakit hindi niya sineseryoso si Severin kahit na malaman na si Severin ay isang gobernador. Sagot ni Dayan na may malabong ngiti. Huwag kang mag-alala, Miss Elsa. Kung sasabihin ko sa iyo na ang 4 Great War Gods ay mga disipulo ng asawa ko, maiisip mo pa ba na hindi niya kayang harapin ang batang iyon? Ano? Napabuntong hininga si Elsa, iniisip kong mali ba ang narinig niyang pahayag mula kay Dayan. Nakangiti din sabi ni Megan. Hinihiling lang ni Starkle na sipin ang kanyang puwit. Hindi ako magpapakatanga sa'yo. Si Starkle ay may mapang-asar na tingin habang kinuyam niya ang kanyang kamao at naglabas ng isang pagdagsa ng espiritual na enerhiya. Sa isang iglap ay sinugod niya si Severin at sinuntok si Severin. Kahanga-hanga ang iyong bilis. Ngumiti si Severin. Naikuyom niya ang kanyang kamao at tinutukan ng suntok.
Lumipad pa atras si Starkle sa isang kisap mata at sa wakas ay nakarating ng husto sa looban sa ibaba. Nang bumagsak siya sa lupa, iniluwa niya ang isang subo ng dugo at namutla ang mukha. Ngunit, paano ito posible? Gulat na gulat si Starkle. Hindi siya makapaniwala na hindi niya nakayanan ang suntok ni Severin. Bilang karagdagan, nakita niya na ang suntok ni Severin ay may hahambing sa isang level 9 Warrior King. Ikaw ba ay isang level 9 Warrior King? Nataranta namang tumayo si Starkle. Wala siyang narinig na gobernador ng probinsya na ganoon kalakas noon. Marami sa mga gobernador ng lalawigan ay makapangyarihan, ngunit kakaunti ang mga gobernador ng county na ganoon kalakas. Kahit papaano, wala pa siyang narinig na mas malakas kaysa sa kanya. Nakangiting sabi ni Severin. Isang level 9 Warrior King. Minamaliit mo ako. Naiwang walang imak si Starkle. Sa wakas ay napagtanto niya na nakilala niya ang isang tunay na malakas na tao, isa na ganap na wala siyang kapangyarihan. Tumingin siya kay Elsa at napagtanto niyang nakatingin ito kay Severin ng may paghanga. Masakit ang kanyang puso, at kung tutusin sa paraan ng pagtitig niya kay Severin, parang ilang oras na lang mahuhulog si Elsa kay Severin. Alam kaagad ni Starkle na natalo siya kay Severin. Hindi siya kasing galing ni Severin, at halos hindi siya ka-level ni Severin. Wala siyang choice kundi tanggapin na halos wala na siya sa harap ng napakalakas. Gayunpaman, hindi pa rin niya mabitawan ang kanyang sarili sa matinding pagtatalo na iyon. Lumapit siya kay Elsa, tumingin sa mga mata nito, at sinabi sa kanya. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Napilitan akong sabihin sa iyo ngayon na mahal kita. Gusto kong malaman kung ganoon din ang nararamdaman mo sa akin. Sana mabigyan mo ako ng sagot. Saglit na hindi nakaimik si Elsa. Pakiramdam niya ay naging malinaw na ang kanyang paninindigan nang tanggihan niya ang paulit-ulit nitong imbitasyon na manood ng sine kasama siya. Mula pa noong una ay umiwas ako ng tingin sa kanya. Itinuturing kita bilang isang kapatid at kaibigan, sana maintindihan mo iyon. Si Starkle ay may dismayadong tingin. Ngumiti siya ng pilit at sabi kay Elsa. Sa tingin ko, ako ang masyadong nag-iisip kung ganoon. Aalis na ako. Lumipad si Starkle at umalis. Ngumiti ng pilit si Severin at lumapit kay Elsa. Pasensya na, Elsa. Hindi ko inaasahang masasaktan ko ang kaibigan mo. Napangiti nang walang magawa si Elsa at sinabing. Hindi kita masisisi tungkol dyan. Hindi ko siya masyadong pinapansin noon. Palagi niya akong ginugulo, at medyo naiinis din ako sa kanya. Ito ay talagang isang magandang bagay na maaari kong gawing malinaw ang aking paninindigan sa pagkakataong ito. Ito ay magliligtas sa aming dalawa sa gulo sa hinaharap. Aalis na kami, Miss Elsa. Sabi ni Diane. Pumunta ka at hanapin kami sa South Link City kapag naibigay mo na ang iyong resignation letter. Hayaan mo akong makita kayong lahat. Napangiti si Elsa. Napatingin siya sa mga babaeng nasa harapan niya at hindi niya maiwasang magtanong. Nga pala, hindi pa pala kayo nagpapakilala. Hindi naman kayo lahat ng asawa ng master ko, diba? Natigilan si Megan sa tanong na iyon at agad na nagpaliwanag. Ako si Megan. Si Severin ay aking bayaw. Ito ang aking ina, si Felicia. Ang aking kapatid na babae, si Diane, ang kanyang unang asawa. Ito si Miss Sheila, ang pangalawang asawa niya. Napatingin si Elsa kina Lily at Wendy na may kakaibang ekspresyon at nakasimangot. At paano naman itong dalawang ito? Hindi ba't mga asawa rin sila ng aking master? Napakabata at maganda. Dalawa lang ba ang asawa ng aking master? Awkward na tumikim si Severin. Ahem. Dalawa lang. Mga bodyguard sila ng pamilya namin, pero malalakas sila at mataas ang kakayahan nila. Ito si Wendy na apo ni Mr. Horace Newman, isa sa mga war gods. Nakangiting pakilala ni Megan. Hihihi. Hindi ko akalain na mapapalibutan siya ng napakaraming malalakas na tao na naging low profile. Kahit apo ng isang war gods ay handang sumunod sa kanya at maging bodyguard niya. Nagtatakang sabi ni Elsa. Okay, dapat na tayong umalis at hayaan si Elsa na magpatuloy sa pagsasanay. Ngumiti si Severin at pinalabas ang lahat.
Bumalik si Elsa sa kanyang bahay pagkatapos niyang paalisin si Severin. Sa sandaling isinara niya ang pinto ng kanyang silid, tuwang-tuwa siyang inilabas ang tableta na ibinigay sa kanya ni Severin at ininom ito ng malakas. Ito ay kamangha-mangha. Isa itong elite quality third grade low rank pill na malamang na magpapahintulot sa akin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa level 1 warrior emperor. Hihihi. Baka bigyan pa ako ng boss ko ng malaking reward kapag ibinalik ko ang 2 pang table task. Ang iniisip ko lang ay nasa sabik na ako. Bumungad sa isipan ni Elsa ang gwapong mukha ni Severin at walang malay ng ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang labi. Maswerte ako noong nakilala ko ang napakagandang master. Bakit gumagala pa sa normal na lipunan kung napakalakas niya? Napakahusay din niya sa alchemy na kahit anong sekta ay magiging mas masaya na tanggapin siya. Natutuwa ako na naging disipulo niya ako. Noon, si Severin at ang pamilya niya ay nasa kalsada na. Nakangiting sabi ni Sheila. Napakaganda ng disipulo mo ngayon. Napakataas din ng level ng kanyang pagkamit. Sa tingin mo ba ay may pagkakataon na makita natin ang isang disipulo na umibig sa kanyang master, tulad ng sa lahat ng kwentong iyon? Napakagwapo mong lalaki, at duda ako na kaya kanyang labanan kung nasa tabi mo siya sa lahat ng oras. Hindi nakaimik si Severin. Ngumiti lang siya ng pilit at sinabi. Bakit ba lagi mong iniisip ang lahat ng kalokohang iyan? Ganon ba ako kaakit-akit para sa iyo? Siyempre naman. Bakit gagawin ni Sofia ang lahat ng problemang iyon para lang hanapin ka? Noong sinabi niyang dumaan siya noong isang araw at nagkataong pumunta siya at hanapin ang kanyang tagapagligtas. Mayroon akong lahat ng dahilan upang maniwala na pinuntahan kanya partikular na dahil nahuhulog siya sa iyo. Sabi ni Sheila sabay lagay ng mga kamay sa likod niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Megan sa kanya. Posible, alam mo, kung tutusin, nailigtas mo nga ang buhay niya. Hindi mo ba napanood ang alinman sa mga drama sa TV kung saan ang mga babaeng iyon ay nangako na italaga ang kanilang sarili sa lalaking nagligtas sa kanila? Pinahahalagahan ng mga babae ang pagkakaroon ng seguridad. Hindi nakaimik si Severin. Maya-maya ay sinabi niya sa kanilang dalawa. Mamimili ka ba o ito na lang ang pag-uusapan mo buong araw? Pwede na tayong bumalik ngayon kung hindi ka na interesado sa pamimili. Sige, sige, hindi na namin uulitin. Oo, gusto naming mag-shopping. Masyado pang maaga para bumalik. Agad na sabi ni Megan. Dinala ni Severin ang lahat para mamili. Dahil wala siyang maraming mga espiritual na halamang gamot, hindi siya nag-abala sa paggawa ng alchemy at natulog ng comfortable habang nakayakap kay Diane. Kinaumagahan, may naisip si Severin nang bumaba siya at agad na pinakiusapan si Diane pati na rin si Sheila. Bakit mo kami pinatawag dito, honey? May problema ba? Napatingin si Diane kay Severin. Nakangiting tanong niya, hindi mo na kami bibigyan pa ng mga table tasks, di ba? Hindi pa nga namin nauubos yung mga binigay mo sa amin noong nakaraan. Hindi mo na kailangang maging sabik na ibigay sa amin. Hihilingin namin ito sa iyo kung kailangan namin ito. Gayunpaman, umiling si Severin. Hindi iyon ang itinawag ko sa iyo dito. May ibibigay ako sa inyong dalawa. Ikinumpas niya ang palad niya at naglabas ng scroll. Ito ay isang high-rank sky-grade technique na kilala bilang Soaring Phoenix. Pareho kayong gagawa ng tagumpay sa Warrior King sa lalong madaling panahon, para masimulan mo ng sanayin ang combat technique na ito. Ito ay napakaangkop para sa mga babae, at ito ang pangalawa pinakamataas na grade ng teknik na makukuha mo. Ito ay may napakalaking kapangyarihan. Oo, ikaw ang pinakamahusay. Tuwang-tuwa si Diane.